hinahanap yung kaharian. Pero doon sa munting kawan ng ating Panginoon, binibigay na ang kaharian. Doon sa mga iba, hanapin pa lang eh. Di ba? Samantalang doon sa mumunting kawan na sinasabi ng ating Panginoon, binagaling ng Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Kaya kung tayo nga yung munting kawan na yun, eto, sabi nga ni Tatang, isang dakot lang tayo. Munting kawan tayo, pero isang dakot ang himala ng Diyos. Binibigay sa atin yung kaharian. Kaya huwag na natin pakawalan. Ito na yun eh. Oo. Kaya lang, minsan, siyempre malilibang tayo ng mga kung ano-ano. Diba? Lalo na yung mga problema, mga pagkabalisa. Diba? Ayan, malilibang tayo, mawawala tayo sa focus na ito pala yung kaharian na sinasabi ng ating Panginoon. Eto na tayo ngayon eh. Nabuo na natin ito eh. Matagal na natin gustong buuin ito. Nabuo na, eto na ito. Yung nucleus na dito na. Kaya lang, yung pagkabalisa, yung pag-aalala, yung pinaalis sa atin ng Panginoon. Kaya nga sinasabi niya rito, kung yung mga yung uwak, hindi nga nagtitipo ng sabangan, walang kamalig, walang bangan, Nabubuhay siya. hindi pinababayaan ng Diyos, tayo pa kaya. Mas mahalaga tayo kaysa sa mga ibon, sabi ng Panginoon. Bakit? Kung may pakinabang sa atin ng Diyos, mahalaga tayo sa Kanya. Eh kung walang pakinabang sa atin ng Panginoon Diyos, sabi nga ni Tatang doon sa mga kalaman niya nung araw sa IRS, kayo nakikinabang kayo sa Diyos, pero ang Diyos walang pakinabang sa inyo. Diba? Ibig sabihin ni Tatang, simba kayo ng simba, nakikinabang kayo. Diba? Yung may misa, nakikinabang kayo. Ibig sabihin, namumumunyong kayo, nakikinabang kayo. Pero ang Diyos walang pakinabang sa inyo. Sabi nga ni Tatang. Alaman niya sa IRS. Ganon din sa atin, di ba? Pag may pakinabangan Diyos sa atin, siya na magpo-provide eh. Oo, siya na magpo-provide. Kaya nga ang ebanghelyo natin ngayon, divine providence. Kasi siya ang magpo-provide eh. Ngayon, kung ang isip natin eh talagang wala doon, hindi tayo nakapokus doon, eh papasukin talaga tayo ng pagkabalisa. Balisa. Pag-aalala. Eh, ang panahon naman natin ngayon, hindi pa naman sobrang kahirapan eh. Bakit? Eh, dami pa nga nagbibisyo eh. Dami pa nga nagmomoling eh. Ibig sabihin, hindi pa Naghirap lang yung kalooban hindi nila. pa sobrang mahirap ngayon. Hindi kagaya ng mga tao sa Africa na talaga namang taggutom. May parte sa India na talagang taggutom, tagtuyo. Dito sa atin, hindi pa naman tayo dumadanas ng gano'n. May ulanan pa tayo. Ang nagdadanas lang talaga ng gano'n dito sa atin, yung mga talagang, ewan natin, sample din yun eh. Pinakikita rin ng Panginoon Diyos na talagang merong ganyan. Ito, sample. Yung mga nakatira sa kariton, yung mga nakatira sa ilalim ng mga tulay, di ba? Pinakikita lang doon, may mga sample na gano'n. Pero, ang totoo, hindi rin pinababayaan ng Panginoon Diyos. Saka nga makakita ng nakatira lang sa kariton. Ang anak, pito. Nakapito pa yung nakatira lang sa kariton yun. Ibig sabihin, hindi Masaya pinababayaan. siya, brother. Sige lang siya. Hindi pinababayaan ng ating Hindi niya alam Panginoon. kung anong Kasi pangyayari. kung pinabayaan yun, hindi makakapisa yan eh. Oh, for Brian, kayo nga, hindi makaisa eh. Kayo Diba, masaya naman kami, Brad. Oh. Diba? Kayo nga, hindi makaisa. Ayun sila, hindi pinababayaan. Bakit? Nakapito pa eh. Hindi, yung parusa naman yung pag-aanak, Brad eh. Hindi makaisa. Parusa yun. Ha? Parusa yung pagpanganak. O, eh, bakit isa nila? Hindi, naparusahan yung nanay ko, tatay ko. Parusa. Kaya yung pagsubok lang ha. Kanya-kanya pagsubok yun. Hindi. May pagsubok na mabigat, may Alam mo, pagsubok Brad, na wala magaan. kaming anak, pero hindi kami, happy kami, di ba? Nakita namin yung katotohanan eh. Hindi kayo makaisa. Hindi na kaisa, Diba kayo? nakadami lang. Magkaisa naman kayo, di ba? Nakadami lang, Dalawa pa Brad. nga eh. Hindi. Kahit hindi kayo nakaisa. Isa-isa pa rin. Magkaisa naman sila. Para si Ninoy yan eh. Ninoy, hindi ka nag-iisa. Marami pala. Diba? Doon nga nauso yung kay nanay kami. Kami Kaya rin, sila diba? sigaw ng kay Ninoy kami. Kay Ninoy kami. Sabi ni Tata, kung kayo kay Ninoy, kami kay nanay. Sabi nga ni Brother Bill. Doon nauso yung Hindi, kay nanay Brad, sabi kami. ni Brother,
Pili, hindi daw ako naparusahan. Bakit nasabi ko naman yan? Hindi, may kanya-kanya nga. Ang importante, hanapin muna natin yung pinag-uusapan na. Sis, hindi ka napaparusahan. Bakit naman, Brad? Kasi parusa sa babae yung pagpanganak eh. Para, kasi ganun lang yung ebanghelyo natin ngayon. Kasi ang tatalakayan natin yung tungkol sa movement natin. Diba? Ito na yun, yung kawan, munting kawan ng ating Konting Panginoon. kawan. Nandito na eh. Kaya lang, yung focus ang kailangan natin. Meron sa atin, nakakalimot na. Diba?